Thank you, O God, because you keep on reminding us, Lord. You keep us on telling us, Lord, things, Panginoon, na dapat naming gawin at sundin. Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo, give us, Lord, a heart that is teachable. Give us, Lord, a mind that is submissive to your will. And I pray, Lord, that in everything, Father God, sustain our strength, sustain our faith with your word, O God, with your promises. Salamat po, Panginoon, and I pray for the Holy Spirit to be our teacher and open our hearts and mind to the truth, Lord, na tunay nga o Diyos na magpapalalim sa amin sa pananampalataya at magpapatatag sa amin sa aming relasyon sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tunay nga, hallelujah, naniniwala tayo na ang Panginoon ay kasama natin at hindi niya tayo pababayaan. Our topic for today is entitled blessedness. No? Sabi nga ng ano ba yung blessedness? Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging pinagpala, no? Never never think of the things, no, na wala sa atin. Because if you're going to open, if God is going to open your spiritual eyes, maiintindihan nyo that we are lacking nothing when we are in the presence of God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ating basahin ng banal na kasulatan. Isang talata lamang po ang ating pag-uusapan, pero punong-puno ito ng mensahe, ng encouragement, ng comfort, at ng reminders that we have more than enough. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos sa Kanyang makapangyarihang salita. Hallelujah. Sa English version ng James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Praise God for that. Alam niyo po mga kapatid na napakayaman ng sulat ni Santiago para sa lahat ng mga mananampalataya. Not only telling them to be joyful, to ask wisdom, no? Kaya nga sabi nga natin yung unang bahagi ng Santiago chapter 1 verse 2 to 4, pinag-uusapan doon yung kagalakan sa gitna ng pagsubok, no? At sabi nga natin sumunod sa talatang 5 at 8 ay ang tinatawag nating seeking God's wisdom when we are under trials. Hallelujah. And then ngayon, sabi nga nung isang araw also, verse 9 to 11, through faith, adopt God's eternal perspective on poverty and riches. Minsan, mga kapatid, nakatuon tayo sa material na akala natin solusyon. Pero isa lang ang tunay na solusyon, ang ating Panginoon Kristo ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Our ability to overcome, our ability to stand, to fight against the work of the enemy. Lahat ng yan, ang tagumpay ay bunga. Bunga po mga kapatid ng katapatan ng Diyos, ng biyaya niya
sa pamagitan ng ating pananalig. Hallelujah. At ngayon, ang pag-usapan natin, yung tinatawag nating blessedness. Sabi nga natin, mapalad tayo, no? Ikaw ay pinagpala, ako'y pinagpala, tayong lahat ay pinagpala, tayo ay mapalad, no? Wag nating iisipin na tunay nga mabuti pa ang unbeliever o mabuti pa ang mga tao sa mundong ito. No, never, never say that though other people are better than Christians. Wala na pong hihigit sa mga anak ng Diyos. Maybe you see your neighbors or other people as it seems that they have no problem. Kung tutuusin, marami dyan, malaki ang problema sa buhay. Ang pagkakaiba lang sa atin, mga kapatid, kahit tayo ay nakararanas sa pagsubok, but in every challenges, trials, and sufferings, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Ang ibig ba sabihin, Pastor, so ito mga hindi mananampalataya, hindi nila kasama ang Diyos. Makakasama nila ang Diyos kung bubuksan nila ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kung tatanggapin nila ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pang version ng James 1:12 sa Amplified, blessed means happy, no? Ibig sabihin to be envied, no? Ibig sabihin na walang kaparis, no? Hinahangad ng iba ang estado ng mga tao, no? Na tinatawag nating blessed. Sabi ng James 1:12, sabi ni Santiago, blessed is the man who is patient under trial and stands up under temptation. No, for when he has stood the test and been approved, he will receive the victor's crown of life, which God has promised to those who love Him. Mga kapatid, katulad ng pinag-usapan natin naman nakaraan, hallelujah, trials and sufferings are tests of our faith. No? Hindi po ito punishment. No, hindi po ito wrath of God, but God's way of disciplining us, of correcting us, of straightening our spiritual lives. No, ito ang way niya para tayo kanyang baguhin, para ang ating pananampalataya ay lumago, lumalim, at maging ganap. Amen. Praise God. Hallelujah. So ilagay mo sa comment section, kapatid, but hindi mo i-type sa comment section, blessed is the man. Blessed is the man. Ano ibig sabihin? Mapalad ang sino man. Okay? So, mapalad. Brothers and sisters, panoorin niyo po ang maikling video na ito from Open Door Ministry. Tingnan niyo po, mga kapatid. Hallelujah. Another meaning, no? Hindi nga lang sa written form or version in the Bible. Let us see James 1:12 in a living example of testimony of our brothers and sisters from North Korea. Kasama na mga kapatid natin na nakararanas ng persecution dahil sa kanilang pananalig at paglilingkod kay Kristo. 형제님 보시오. 우리는 주님의 은혜와 여러분의 은혜로 평안하게 잘 지내고 있습니다. 이 글을 쓰는 이 순간 내내 마음이 무겁습니다. 우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 받았기 때문입니다.
우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 또 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰 때 주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다. 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성경책도 주었습니다. 그곳에 있었을 때 더 머물 수 있는 기회가 있었습니다. 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다. 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다. 아무리 작은 교회라도 말입니다. 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 잠에 올림. Amen. Hallelujah. Praise God for that wonderful message, no? A message na nakarating sa Open Door Ministry about our brothers and sisters in North Korea. Alam niyo po, yan ang pinakamagandang interpretation of James chapter 1 verse 12. Iniisip natin, Lord, mapalad kami sapagkat we have meals. We have all the things that we needed. Pero mga kapatid, sana maintindihan natin, mapalad tayo when our needs is centered or focused on Jesus Christ. When we know that our strength comes from God, na alam natin sa kanya, si Kristo lang ang makapupuno sa atin. Hallelujah. Mga kapatid, ang pagiging mapalad mo ay hindi dahil mayroon kang pamilya, mayroon kang tahanan, mayroon kang proteksyon, mayroon ka ng everything. But to be blessed mean you know that you are serving God. Not with your own might and knowledge, but with the power of God, with the leading of God. A life dependent from anything, no? Dependent alone in Christ. No, wala nang ibang pinagkakatiwalaan, walang ibang inaasahan ay kundi ang ating Diyos. Blessed is the man. Blessed are those people who not only being provided, but have the privilege
to share the gospel. Hallelujah. Minsan, nakakalungkot. Pag gumaling ako, Lord, saka lang ako maglilingkod. Pag pinagpala mo ako, Lord, saka ako maglilingkod. No, amen. Until now that the Lord is coming, no? Ngayong malapit nang bumalik ang Panginoon, still other people are still undecided whether to serve God in their lives. Kakalungkot na sa bawat araw, instead of living by faith, living your life with Jesus Christ, issue pa rin ang pagdalo sa gawain, issue pa rin ang pakikinig sa salita ng Diyos, issue pa rin ang pagdalo sa mga prayer meetings at kung saan-saan. Hallelujah. May God see genuine Christian in His church. I pray that we will not be short from the standard that God gave to us of these people who are called blessed. No, mapalad. So blessed is the man. Meaning a person who receive a privilege, favor from God. Amen. Hallelujah. Isang tao na may oras, panahon, kalinga at pagmamahal ng Diyos. Alam naman natin that love is being defined by time. Ano ibig sabihin nun, oras? Yes. Sapagkat sabi nga natin, wala nang higit pa, mga kapatid, for a person to show his love, yung bigyan nila tayo ng panahon, oras, to express their love, their affection toward us. At yan ay kayang ibigay ng Diyos, hindi ng ibang tao. Not even my wife, not even your children, have enough love to give to you. No, only God can feel that love that you needed. Kaya sabi nga, mapalad ka dahil tumanggap ka ng pabor ng Diyos. It is a privilege, no? Na ikaw ay tinawag ni Lord para gamitin niya sa mga kaluluwa na nais niyang mailapit sa kanyang harapan. Blessedness is a state that outside circumstances cannot be affected. Ibig sabihin, magunaw man ang mundo o kaya ay magkalat man ang mga infection o many people will die in your surroundings o makita mo ang mga devastation at chaos. Kapatid, it will never be affected. Hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba kahit hindi maganda ang nangyayari sa mundo o sa ating kapaligiran. So that is something that only God can give. To be blessed means only God can bless your life. Only God is the source of your blessedness. No, ang buhay mo, ang araw mo ay magiging kompleto dahil sa Diyos. So blessed is the man. Hallelujah. Sino ba itong mga blessed? Sabi nga, blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test. No? Ibig sabihin, itong mga hindi nagbago, hindi nagkukulang na magtiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Our Christians, kung di, ang ating mga kapatid sa North Korea, na kung di nakakulong, sila ay pinatatapon sa napakalayong lugar na kung saan lahat ng comforts na tinatamasa natin, wala, zero. No? And they are suffering because of their faith in the Lord. But in spite of those sufferings, they find time to share the word of God to their fellow North Koreans, no? Kahit may threat ng arrest or tinatawag nating execution pag nahuli sila,
kapatid, they keep on doing it. Hallelujah. Hindi pa nga tayo yung balido o yung tinatawag nating paralyzed, no? Etong mga taong ito, they have nothing, no? Wala sila ng mga teknolohiya, yung mga pagkakataon ng katulad sa atin, and yet in spite of missing those things na meron tayo, ay hindi nila na pinipigil na maipayag pa rin ang mabuting balita sa kanilang kababayan. I will envy these people, no? And I pray na pagdating ng Panginoon ay hindi tayo ma-short sa standard na pinakikita ng ating mga kapatid na nasa ilalim ng mga persecution. Mapalad tayo at tayo'y di nakararanas ito, but they are more blessed because in that moment, the only thing they have, the only one that give them strength ay walang iba kundi ang Diyos, no? Ang ating Panginoon. Sapagkat sabi nga natin Hebrews 2:8, even ang Panginoon dumaan din siya sa trial sa ito, sapagkat siya'y may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod saan? Sa pamagitan ng pagtitiis. And then Hebrews 5:9, at nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. So walang ibang makakaintindi at walang ibang makakaalam kung ano ang kailangan natin kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok maliban sa Panginoon, at siya mismo ang katuwang, ang tutulong sa atin. Amen. Kaya ilagay mo sa comment section, kapatid, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Kung masakit na ang tuhod ninyo, malabo na ang inyong mata, hindi po yan ang hadlang para hindi nyo maipayag ang kabutihan ng Diyos. Keep on serving. Keep on sharing. Keep on praying. Keep on trusting. Keep on believing our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 7, when we are under trials, tayo ay parang mga ginto na dinadalisay. Tinatanggal yung impurities, yung mga nakakapit sa atin. Hello. Ang nakakalungkot, mga kapatid, hindi makikita ang glory ni Lord sa buhay natin hanggat maraming nakakapit, no, sa ating buhay na mga bagay na may kinalaman sa sanlibutan ito. Mga pita ng laman. But when we are under trials, no, tayo po ay nag-a-undergo ng purification under fire, a test of fire. Ipo-purify ka until the time that the only person that will be seen in this physical body, yung makikita sa buhay ko, ay hindi na ako, kundi si Kristo. Mga kapatid, sabi nga natin, I've been crucified with Christ. Therefore, I no longer live. It is Jesus Christ who lives in me. Hallelujah. Kaya kapatid, keep on going. Keep on fighting and believing. Why? Because at the end, you will receive the crown of life. Hallelujah. Praise God for this message from James chapter 1 verse 12. You will receive the crown of life. No? Ano ba yung crown na yan? Yung koronang yan. No? Crown. Itong corona na tatanggapin natin pag tayo'y naging tapat hanggang wakas. Naging tapat sa paglilingkod hanggang wakas. Nanatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas. Tapat sa kanyang salita hanggang wakas. Mga kapatid, itong crown na to is our crown because number one,
We won over the enemies. Ibig sabihin, this is a crown of victory over the enemies, over the lust of the flesh, over the pride of life, no? Over the, this is what we call self honor, self glorification, no? At siyempre, victory over the works of the enemy. So you may imagine at the end the Lord will put and give us a crown of victory. No, not by our own action, but by grace through faith. Hallelujah. It is a crown appreciated, a crown of appreciation by our God. Acknowledgement, no? Nasabi nga sa oras ayon, in the midst of God's heavenly army, the angels, at ng iba natin mga kapatid, sa araw ng pagdating ng Panginoon, ipakikilala niya tayo. Una, makikita ng tao kung sino ang tunay ng Diyos in His glory. No? And then, two, i-declare din ni Lord ang mga tao na Kanya. And He will acknowledge them. He will appreciate all the tears, the pains, the blood, no, the hardship, the perseverance of our faith. Number three, another meaning, this crown means we honor, no? The honor, acknowledgement of our spiritual family, no? At syempre, ang ikaapat, mga kapatid, this is a crown we receive because we kept the conditions of our faith. Hallelujah. No? Huwag mo nasain yung corona. Magpatuloy ka sa labang ito. Hallelujah. Magpatuloy ka sa pananampalataya. Sabi nga natin, we will receive a crown. And then sabi nga, this crown is a promise of God, intended only for specific people. People whom He loved, people whom He called, and people whom He chosen. Ibig sabihin, talagang personal kang pinili, inihiwalay ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. In the last Olympics, mga kapatid, hallelujah, excited na excited tayo when we received our first Olympic gold, no? Ang laban ni Heidelin Diaz ay tagumpay ng mga Pilipino. Ang panalo ni Heidelin ay panalo na rin ng mga kababayan natin na piling nila, tinanggap din nila ang gintong medalya. No? At ang iba naman, sabi nga natin, ay hindi pinalad. No? Doon they got the silver, the bronze, but still, hallelujah, mag-i-emerge pa rin yung top, yung gold. So, let's aim for the gold of our faith. Hallelujah. Sabi nga ni Pablo sa unang Timoteo 6:12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Fight the good fight of faith. I-type niyo po sa comment section, I will fight the good fight of faith. Lalaban ako sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God for that. To be blessed means, ano ibig sabihin ng pagiging blessed?
mula sa James chapter 1 verse 12 that we are blessed because we are experiencing trial, and this trial, no, will show our faith. No, marireveal sa gitna ng pagsubok ang ating pananampalataya. And then out of this faith will come out yung tinatawag nating obedience. And out of this obedience will come out perseverance, endurance, pagiging matatag. And out of that will come out the crown of life. Hindi pwedeng crown of life walang trial. Hindi pwede na may crown of life wala namang act of faith, no? Hindi pwedeng you will receive your crown of life without doing anything. Ulitin ko mga kapatid, crown of life is a reward, no? Hindi po ito yung salvation. Yung salvation pa lang natin by grace through faith is a big gift, favor from the Lord. Pero yung magamit ka ng Panginoon for His glory, gamitin ka ni Lord sa mga kaluluwa, gamitin ka ni Lord na igabay ang isang kaluluwa, gamitin ka ni Lord para sa katugunan ng panalangin ng isang kaluluwa, kapatid, that is already a blessing. Sabi nga ni King David, alam niya makasalanan siya, maraming dugo ang kanya mga kamay, pero sabi nga, hindi niya maikukumpara. Hindi maikukumpara ang pananatili niya sa presensya ng Diyos kaysa sa mga karanasan niya sa iba't ibang dako. Kapatid, wala na mas maganda kundi sa presensya ng Panginoon. At sabi nga niya, kahit siya ay isang hari, sabi nga niya, alam niyang hindi siya worth sa presence ni Lord, and yet, hiniling niya, kahit maging bantay lamang ng templo, tatanggapin niya. Basta't manatili lang siya sa presensya ng ating Diyos. Being blessed, blessedness of thankfulness, or being sustained. Mapalad tayo because every day we receive the sustaining strength, the sustaining power of our faithful God. Amen? Blessedness of holy dependence under conscious weaknesses. Weakness. Ano ibig sabihin nito? As we undergo this process of test of faith, trials, kapatid, dun lumilitaw ang ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Like our brothers and sisters in North Korea o sa iba bang persecuted nations na mga kapatid natin. Kahit sa gitna ng life and death situation, they cannot turn their back from our Lord Jesus. Habang hinigpitan, lalong sumusunod. No? Nililimitahan lang tayo ng government para ma-observe natin ang safety protocols. Hindi tayo pinipigilan. Everything that the government is telling us is for our good. Hindi dahil kini-question ng government ang ating faith. Hindi ang government ang ating kalaban, kundi ang kalaban natin ay ang kaaway, ang dyablo, at ang ating sarili na ayaw pang paglingkod sa Diyos. Hallelujah. You cannot serve Him by just quoting verses and placing them in your wallpaper. Kapatid, mas maintindihan ng tao ang mensahe kung nakikita to sa buhay natin. Are you dependent from the Lord? Ibig sabihin, si Lord ba ang joy mo? Si Lord ba ang strength mo? Si Lord ba ang satisfaction mo? Pero kung Boracay ang satisfaction mo, hindi kay Lord yun. Minsan excited pa tayo
na pumunta sa sa ibang lugar kaysa dumalo sa gawain ng Panginoon. If that is our situation, will God be pleased in our relationship to Him? Buti na lang, di pa siya bumabalik so that we can repent, so that we can still be changed. Kapatid, ang daily devotion is a reminder that we need to learn to know the will of God through His Word and to be encouraged while under trials, reminding us to be strong, to be faithful, because God is faithful. At higit sa lahat, when we are suffering from trials, test of faith, ibig sabihin, blessed ka. Blessed the fearlessness as the result of further trial. Ibig sabihin, habang nagtatagal, hindi nadadagdagan ng takot, kundi nadidevelop at nag-grow ang tapang natin sa Panginoon. Instead of experiencing the fear of coming challenges and problems, we grow strong and brave because we know God is with us. The blessedness of peace and submission under God's hand. Habang ang mundong ito ay hindi pa makakita ng bright light sa gitna ng pandemyang ito, we Christians are always under the glory and light of our Lord and Savior. Hindi natin nakikita yung glimpse ng liwanag. Ang nakikita natin ay si Kristo, ang ating liwanag. Amen. Purihin ng Panginoon. Blessedness of growth in grace through the trial as you grow deeper. Sabi nga natin, under the grace of God. Hindi mo alam kaya mo. Hindi mo alam meron ka palang kakayahan. Hindi lalabas ang kakayahan mo. Hindi ka lalago at hindi ka lalakas kung di mo mararanasan ang mga pagsubok na ito. At hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyo. He who being tested is supported in the ordeal and comes out of the trial approved. That person is blessed. Kapatid, we are not blessed because we can attend the Sunday service. We are blessed because every day we have God in our lives. At syempre, hindi sapat na si Lord kasama mo. Dapat kasama mong naglilingkod. Ilagay mo nga dyan sa comment section. Kasama ko ang Diyos sa paglilingkod. Kasama ko ang Diyos sa paglilingkod. Blessedness of thankfulness for being sustained daily, every day, every moment. 2 Timothy chapter 4 verse 7, ito ang napakagandang sinabi ni Pablo. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. These are the last words na binitawan ni Pablo bago siya humarap sa kamatayan. At sabi nga, this is a word of satisfaction. No? Hindi fear, kundi contentment that all along kasama niya ang Diyos at maging sa panahon ng kamatayan, hindi siya pababayaan. Maybe our physical body will experience a decay, but our soul is safe in the hand of God. Verse 8, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Grabe. Sabi niya, pagdating niya sa langit, mismong ang Panginoon ang magpuputong ng koronang yan, ng katwiran. Hallelujah.
Kaya brothers and sisters, James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Do you love God? Sabi ko nga sa 2022, the secret, the key to our success in overcoming the 2022 challenges is the love of God. Wala nang iba. Hallelujah. Kaya mga kapatid, wala ka na ibang dapat hanapin. Hanapin mo ang Panginoon and live a blessed life. Amen. Purihin ng Panginoon. Glory to God. At sa umagang ito, tanggapin nyo ang makapangyarihang salita ng ating Diyos na buhay. Sa Kanya ang papuri.